Sino nga ba si V12? Ang V12 ay isa sa mga bagong labas ng Higer Bus at ang Victory Liner ay ang kaunang bus company na bumili nito. Tara as we explore the V12 bus ng Victory Liner dito sa Mr. A. Sa mga nagtatanong kung sino nga ba si V12, ang V12 nga po ay isa po sa mga bagong labas ng Higer Bus. Ito po ay inirelease lamang ito noong late 2024 at noong November 2024 po itong officially na ibiyahe mula sa 10 units mula Olongapo, Zambales hanggang sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. At sa mga pagdating pang mga buwan at araw ay nadagdagan pa ang mga units ng V12 ni Victory Liner. Kabilang na po ang dalawang electric bus na bumiyahe noong nakaraan lamang na ipipicture sa susunod na video. Pero bago yan, ay tayo po muna ang didiscover sa ating V12 diesel ng Victory Liner. Ayan po, kung mapapansin nyo po ay sobrang lawak po or sobrang haba ng V12 ni Victory Liner. Kaya ito po ay may 49-seater at sa harapan pa lang ay may ilaw na po siya na magaganda. Kaya tingnan nyo po natin, ito yung ating basic features po ng Victory Liner na V12 diesel. Ayan po. So kung mapapansin po ninyo, yung bintana po niyan ay napakaliwanag pa niyan at this moment. Kaya medyo maliwanag. Ito po yung ating basic features na nga po. Yung upuan, ayan po oh, hindi po siya sobrang sikip upuan or sobrang init kapag uupuan. Kaya masarap itong ibiyahe, lalo na sa mga biyahe na medyo malalayo katulad ng Bolinao. Ito po, kaya po nakabalto po siya ng plastic para ito ay maprotektahan naman ito sa mga dumi dahil ito po ay bagong-bagong unit pa lamang po ito ni Victory Liner. Ayan po. So maliban pa po dito ay kasama po sa basic features po ang seat belts na ginagamit na po lagi at lagi. Ayan po. At meron din tayong lagayan ng mga pagkain. Ayan po. Yung lagayan ng tubig. Ayan po. Yung may gitna. Yung hawakan. At syempre, hindi magpapatalo ang charging port. Kaya after natin silipin ang pinakalikod, ay dito naman tayo dilipat sa second to the last. Ayan po. So, maliban pa po dyan, ay meron din tayong aircon vent na kung saan ay pwede tayong maka-experience na masarap at makomportableng biyahe ng Victory Liner. Yan po. At ito po yung armrest. Kapag kayo po ay sobrang pagod, dito na po kayo mag-a-adjust. At yung upuan, kung kayo po ay kailangan ng may adjust ng pagkakaupo nyo, ito, pwede nyo pong pindutin dito sa aisle at yung lever sa gilid. Yan po oh. Yung ating lagayan nga po ng mga gamit dito po sa itaas, yung mga gamit, yung mga bag na maliliit, dito na po pwedeng ilagay. Kasama na po rito yung ilaw ng Victory Liner dyan po sa gilid ng V12. Yan po, ang gaganda nga po nyan. At syempre hindi rin po magpapatalo po ang ating aircon vent sa gitna, yung isa na din po yung digital clock. Yan. At meron din po tayo na isa pang feature ng V12 na hindi makikita sa ibang mga Higer bus dyan, yung laminated flooring at ang footrest. Yan po, yung footrest pong ito ay gawa pa sa bakal po talaga na sa kahit anong bigat po ay hindi po basta-basta nasisira. At ayan po oh, nakabalot pa po yan. So ibig sabihin fresh na fresh po ito. Ang V12 diesel ni Victory Liner ay avail na po sa mga ruta sa Metro Manila, Zambales, Dagupan, Baguio at syempre hindi magpapatalo ang interprovincia sa Bulacan. Yan. So ito po, titignan po natin yung performance ng V12 ni Victory Liner pagdating sa diesel. Kaya pumesto po ako sa gitna upang ma-soundcheck natin kung gaano nga ba ka smooth at walang masyadong na-form na ingay ang Victory Liner.
After po natin isa-ilalim sa sound check kung gaano walang ingay ang Higer V12 ni Victory Liner. Ngayon po ay susubukan na po natin itong sakyan at susubukan ko na rin itong try kung gaano comfortable ang V12 sa 8-hour trip natin. Pero ngayon ay susubukan po muna natin ito mula Mabalacat, Pampanga hanggang Cubao, Quezon City. To be exact po ay sa Quezon Avenue na po kami bumaba niyan. So nandito po kami sa Victory Liner number 632, galing pong Bolinao, Pangasinan po iyan, at papalik na po ng Cubao, Quezon City. Kung mapapansin nyo po ay wala masyado pang madaming post dito sa Dao Terminal sa Pampanga, kaya medyo maliwanag pa at medyo maaliwalas pa yung bigat ng trapiko rito sa Pampanga. Ayan po, then nakasakay na kami sa V12 at yung ilaw po niyan, ayan po yung basic features na po na sinabi ko po kanina. Yung ilaw po ay nagbabago rin yan katulad sa Higer Tourist, pero this time ay hayaan ko po munang ipakita sa inyo yung pag-smooth ride ng V12 diesel ng Victory Liner. Hindi natin yung sabutan. Tuhugan talaga, oh. Sinuhugan niya din yung truck. Baka mo. May mga tutuhog pa yan siya.
habang nasa bahagi na po tayo ng North Luzon Expressway at patilim na, ito po ang inang sandali at pinatay na po ang ilaw ng 12 Victory Liner. Ang natitira na lang pong buhay po ay ang digital clock po at ang syempre hindi mawawala ang speedometer dito. Kaya kung mapapansin nyo po, yung speedometer po ay nasa baba, kasama na po yan sa digital ng Higer at sa iba pang mga feature ng Higer V12 ng mga ibang buses, ang Victory Liner pa lamang po ang nag-i-introduce na naka-digital na po ang kanilang mga speedometer at syempre sa performance pa lang, ayan po, mapapansin nyo po sa video na ito ay may konting habulan po na nangyayari at yan po yung galing Olonga po na 12 papunta rin po yan ng Cubao ay inunahan lang po yan, pero nung kinabukasan at sumunod napag-iwanan na rin po agad yan po. So maliban po sa sa tinuhugan ng dalawang bus ay natuhog rin po ng truck, kaya ayan po. So pagdating po namin sa Skyway ay wala na masyadong mga post at sobrang smooth na po ng daloy ng trapiko. Yan po, kung mapapansin nyo po, meron tayong nakikitang LED bar na may time at syempre yung battery po niyan. So yung 67% na tinukoy po kanina dyan ay nasabi na parang battery raw po yan. So ipapakita po natin yan sa ating part 2 ng video na ito na kung saan ang electric bus vehicle po ang ating feature. So kaya kung mapapansin nyo po ay meron din itong TV, pwede sana kabitan ng TV, pero siguro sa convenience ng driver at para hindi na mahirapan mag-settle ng TV ay hindi na po muna nilagay para maging smooth at syempre maging swak sa mga pasahero, lalo na sa mga natutulog. Yung baba po niyan ay naka-digital na nga po yan, mula speedometer hanggang sa setting options ng Higer 12. Yan po. Load na lang wala eh. Simulong linggo pa rin sa sagot yun. Pagdating namin sa Quezon Avenue ay bumaba na po kami at nakikita nyo po yung side ng V12, yung Higer, yan po, naka solid steel yan, kaya napaka shiny po at yung ilaw sa gilid sobrang ganda yan. Pero hindi pa tayo nagtatapos sa ating V12 experience ride, ay diesel pa lang po yan. Sa ating susunod na video bukas po ay ang part 2 po ng V12 special, ang electric bus naman po. Pero bago yan, huwag nyo pong kalimutang i-follow ang ating page at social media accounts ng Mr. A by Aaron Camposano sa Facebook, YouTube, Instagram at TikTok. Lahat po ay nakalagay na po para maging updated kayo sa mga susunod na contest ko. Maraming salamat po!